Capricorn, kumusta ka? Maligayang pagdating sa channel at sa iyong pagbabasa, Capri. Ikokonekta natin ang iyong enerhiya para sa mga susunod na oras at mga susunod na araw. Huwag kalimutang kunin ang mga mensaheng tumutugma sa iyo at sumangguni rin sa iyong ascendant at lunar sign dahil nagbibigay ang mga ito ng karagdagang impormasyon. Tingnan natin kung ano ang ipapakita sa atin ng mga gabay sa pamamagitan ng orakulo ng enerhiya, isang makapangyarihang orakulo na naglalagay sa atin sa pamamagitan ng senyales o mensahe mula sa iyong mga gabay, guro, ninuno, espiritual na gabay, kung paano mo man ito ipinapahayag sa sandaling ito. Bueno, Capricorn, binabati kita dahil ito ay isang napakalakas na enerhiya. Ito ang enerhiya ng The Sun. Kapag ang The Sun ang nangunguna bilang pangunahing enerhiya, ilagay na ang iyong sarili sa isang lugar ng kasaganaan, pag-anlad, katatagan, at kaliwanagan. Lahat ay nagtutugma upang sa sandaling ito ay madama mo ang iyong buhay sa kasaganaan at kapalaran. Sa katunayan, hindi lamang sa mga material na bunga, kundi pati na rin sa mga personal na bunga. Intindihin ito bilang mga ugnayan na magiging napakatapat at napakaayon sa iyong mga halaga, tulad ng mga panukalang maaring magmula sa mga tunay na alok. Kaya ang lahat ng lumilitaw para sa iyo sa mga susunod na araw ay parang isang muling pagsilang sa iyong buhay. Nararamdaman din ito bilang isang bagay na nagbibigay sa iyo ng labis na kagalakan na matanggap, magkaroon, o maranasan sa sandaling ito at may malinaw na bisyon para sa hinaharap tungkol sa mga panukalang ito dahil malinaw na ang lahat ay nakikita ng may transparency, ang lahat ay nakikita sa kasaganaan. At ang iyong bisyon tungkol sa pag-unlad ay napakalinaw na malalaman mo kung paano gamitin ang kalinawang iyon upang makita ang mga tao, sitwasyon at pagkakataon na magpapalago sa kasaganang ito. Kaya naman sagana ang mga posibilidad na madama mong ikaw ay pinagpala, wala nang iba pa. Napakaganda ng enerhiyang ito. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga anghel ngayon upang simulan ang pagbabasang ito. Ang mga ito ay palaging pangkalahatang pagbabasa. Kung nais mo ng personal na pagbabasa kasama ako, maaari kang mag-schedule sa pamamagitan ng website. Palagi mong nakikita rito ang address sa video at mayroong nakapina komento upang makapunta ka ng direkta sa link na nakikita mo doon sa pahina. Bueno, tingnan natin kung anong kasaganaan, anong mga pagkakataon, anong mga sitwasyon, at anong mga ugnayan ang dumarating dito dahil dito ay nakikita rin ang malalim at tapat na mga ugnayan na nagbibigay ng pagkakaiba. Tulad din ng mga proyekto o malinaw na ideya tungkol sa mga proyektong gagawin, susundan at isasaalang-alang. Ito ay enerhiya ng swerte na naglalagay sa iyo sa isang sandali ng swerte at magandang takbo ng buhay. Bueno, lumabas ang isang bilang na isa. Nakikita mo ba ang pagkakataon bilang isa? Ikaw ang isa sa isang bagay, ikaw ang numero 1 sa isang bagay, ikaw ang numero 1 sa buhay ng isang tao. Ang card ng The Magician ay isang napaka-positibong card. At kung ikaw ay may mga pagdududa tungkol sa isang tiyak na usapin, sinasabi nito sa iyo na itabi ang pagdududa at yakapin ang pagkakataong ito. Dahil ito ay isang malaking oo na may malalaking titik. Ngunit isa ring malaking oo sa paglikha niyon. Dahil maaring ang gusto mo ay maramdaman ang ganoon o nais mong lumikha ng mga pagkakataong iyon o ang mga ugnayang iyon sa mga taong iyon o ang kasaganaang iyon. At inilalagay ka ng The Magician sa lugar na iyon kung saan maaari mong likhain ang realidad na iyon at mag-vibrate sa enerhiyang iyon. Kaya ano ang iyong ninanais? Dahil ang ninanais mo ay nasa iyo na. Anong mga mapagkukunan ang kailangan mo upang makarating ka sa lugar na iyon? Marami sa mga mapagkukunang iniisip mo o nararamdamang wala ka, ay abot kamay mo na, ngunit marami pang darating. Kaya walang hadlang para malikha mo ang paraan na gusto mo, ang realidad na kumbenyente para sa iyo, o ang buhay na iyong ninanais. Kaya, ang The Magician ay nagpapahayag dahil ikaw ay nagpapahayag upang matugunan ang iyong mga pangangailangan at magsimula ng isang bagay ng napakamatagumpay. Mayroong mahalagang sinerhiya sa iyong pagbabasa na may malalim na kahulugan para sa isang personal na katuparan na matagal mo nang hinihintay. Ang Five of Wands ay nagsasabi sa akin na kung kahit sa ganitong pagkakataon na mukhang napakaganda at napaka-prosperidad, ay may lumitaw na kahirapan na itinuturing mong isang problema. Hindi.
dapat mo itong ituring bilang isang hamon. Kaya naman binibigyan ka ng The Magician ng ilang kakayahan, mapagkukunan, o regalo upang makialam ka sa sitwasyong ito at hindi lamang makikinabang, kundi ang resulta nito na itinuturing mong problema na dapat mong tingnan bilang isang malaking hamon ay nagbibigay sa iyo ng malaking benepisyo para man sa iyo, para sa iyo, at sa ibang tao, o para ikaw ay mamagitan upang magkasundo ang ibang tao. Para bang ang hamon na nararanasan mo ay katapat na mga kakayahang ibinibigay sa iyo ng The Magician at kaya mong maging sapat na matalino upang hindi pansinin ang mga sitwasyong nagpapatuyo ng iyong enerhiya, na mga dramang hindi sa iyo at hindi mo dapat pasanin, at na kaya mo ring mapagtanto na maaari kang makiramay sa ilang sitwasyon na hindi naman kinakailangang maging permanenteng problema para sa iyo. Marahil ay kailangan mong magparaya sa iyong bahagi. Depende yan sa sitwasyon at sa bawat isa. Ang Five of Wands ay isang napakagandang card dahil nagigising din ito ang iyong kamalayan kung anong kakayahan ang dapat mong gamitin doon upang maging angkop sa layuning mapanalunan ang sitwasyon. Dahil kung minsan ito ay isang card na nagdadala sa atin sa isang hamon na parang kompetisyon. Hindi ba? May ibang mga taong sangkot sa isang usapin, ngunit hindi lahat ay may kakayahan o bisyon na gaya mo at iyon ang nagbibigay sa iyo ng malaking kalamangan. At sasabihin ko na sa iyo na nasa iyo ang lahat ng tsansang manalo dahil hawak mo ang card ng Magician at the Sun. Kaya maging ito man ay isang mahusay na posisyon sa trabaho, isang sitwasyong nagmumula sa isang taong pumipili sa iyo, hindi ko alam, isang sitwasyong nagpapatunay na ikaw ay nanalo sa isang bagay, at iyon ay nagdadala ng pagkilala, isang gantimpala na nagpapakislap sa iyo sa ilalim ng liwanag ng The Sun. Kaya kahit ano pa ang kailangan mong pagdaanan at nararamdaman bilang isang kahirapan, ito ay isang bagay na may basbas para sa iyo. At mayroon kang napakagandang card na konektado sa pag-ibig sa kasaganaan, pag-unawa, katapatan, at habag, na siyang King of Cups. Sino ang nag-vibrate sa enerhiya ng King of Cups ay maaring ikaw, syempre, na nagsasabi sa atin ng isang Capricorn na hindi lamang empathetic sa sarili at mahabagin, kundi mayroon ding regalo ng mahusay na pamamahala ng emotional intelligence upang umunlad sa mga lugar ng pagiging malikhain, sa mga lugar ng human factor, sa mga lugar ng tiwala. Sa madaling salita, may kinalaman ito sa pangunahing enerhiya, ngunit ang iyong kinang ay napakahalaga, napakalaki, at napakabuti para sa iba. Kaya nagiging posible para sa isang King of Cups na kumonekta sa iyo. Ang taong maaring interesado sa Capricorn ay maaring ang King of Cups na iyon. Kaya may isang tao talagang konektado sa iyo mula sa damdamin at pag-ibig na napakalalim at napakatapat, at dapat itong magbigay ng malaking tiwala. Dahil hindi lamang ang The Sun ang nagbabala sa atin tungkol dito, kundi muli itong nagpapatunay na may isang taong desidido na tuparin ang isang pangarap kasama mo. Nalampasan ang ilang hamon at paghihirap na maaring ilagay ng buhay sa inyong harapan. At sa kabila nito ay talunin ang mga ito. At syempre kumpletuhin ang isang ugnayan sa iyo at paunlarin ang koneksyong iyon sa hinaharap. Hindi, may isang taong gustong itaya ang lahat para sa iyo. May gustong sumakop sa isang lugar ng pribilehiyo at isang lugar ng tunay na kahalagahan sa iyong buhay. Oo, bueno, kumukonekta ka sa isang tao ngayon. Siyempre, maaari kang magkaroon ng ugnayan na magbibigay liwanag sa iyong buhay sa lahat ng aspeto. At ang The Magician, siyempre, ay nagbibigay sa atin ng pag-aproba upang sabihin sa iyo, oo, gagana ang ugnayang ito. Oo, ang ugnayang ito ay isang ugnayang may pangako. Oo, dito ay maaring bumuo ng isang koneksyon. Oo, kahit na makaramdam ka ng ilang paghihirap doon sa gitna na magpapagduda sa iyo sa gayong pagpapala. Tingnan natin kung ano pa ang sinasabi ng mga card ngayon, Capri, tungkol sa kung ano ang maaari nilang ipakita sa atin tungkol dito. Hindi ko alam, may iba pa ba tayong kailangang malaman? Sa katunayan, lumabas ang card ng Strength, Three of Pentacles, at the High Priestess. Bueno, ang iyong intuition ay medyo tama sa lahat ng ito. Kaya huwag balewalain ang anumang uri ng senyales o proseso na alam mo ng panatilihin at panindigan. Dahil katulad ng The High Priestess, ang buong sitwasyong ito ay maaring dumaan sa mga proseso, hindi ba? Kahit sa loob ng mga proseso,
nararamdaman ang tunggalian o ang sitwasyong iyon na nakikita o nararamdaman ng isa bilang isang problema. Ngunit ang pasensya ay mahalaga para sa lahat ng ito dahil ang tatlong card na ito, ang Five of Wands, Strength, at ang card ng The High Priestess ay nagsasalita sa atin tungkol sa pasensya. Alam kong mahirap ito at marami sa atin, syempre, ay pagod na sa pagiging matiyaga. Ngunit kung minsan kapag ang mga bagay ay napakahalaga at ang mga benepisyong makukuha natin ay mas malaki pa, ang pasensya ay isang bertud na namumukod tangi at may gantimpala. Kaya sinasabi sa iyo ng The High Priestess, ikaw ay nasa antas ng lahat ng ito, gaya ng sinabi sa iyo ng Five of Wands. Muli ko itong pinatutunayan. Dapat nating patuloy na panindigan ang prosesong ito dahil alam mo, nararamdaman mo. At napapansin mo na mangyayari ito para sa iyo, para sa iyong benepisyo, sa paraang nararamdaman mong magiging ganoon. Taglay mo ang karunungan at taglay mo ang kakayahan upang lampasan ang paghihirap na ito at maging maayos ang ugnayan sa taong ito dahil mayroon ding katumbas na damdamin. Dahil ang The High Priestess ay maaari ring magpahayag ng King of Cups na iyon ay malapit nang ipagtapat sa atin ang kanyang nararamdaman, malapit na nating sabihin o ipagtapat kung ano ang nararamdaman ng taong iyon. Kaya may isang sitwasyong nalalantad at umaayon sa kung ano ang maaaring maging iyong mga emosyon at intuition. Dito ay may isang hangang card na siyang card ng strength. Ang card ng strength ay humihingi rin sa atin ng pasensya, syempre. Ngunit higit pa sa pasensya, ang strength ay ang card na naglalagay sa Capricorn sa isang sitwasyong nagsasabi, bueno, ang Five of Wands na iyon ay medyo nakakainis para sa iyo. Hindi ko alam kung may kinalaman ito sa isang kompetisyon na nararamdaman mo, isang sitwasyon ng kompetisyon, paghihirap sa trabaho, sa isang taong interesado, dahil maaring may isang tao roon na napakahalaga sa buhay ng taong iyon, tulad na maaring isang kasalukuyang kapareha o isang dating kasintahan. Maaring ito ay isang usapin sa pamilya. Kahit ano pa ang nagdudulot sa iyo ng paghihirap na iyon. At lumilitaw ang strength upang ipahiwatig sa atin na ikaw ay may kakayahang lampasan ito. Na ikaw ay may kakayahang lampasan kahit na ang pagdududa o ang takot na hindi mo ito magagawa, hindi ba? Kaya bueno, ang strength ay kumakatawan sa kakayahang ipakita na ikaw ay handa para sa lahat ng ito at kaya mong harapin ito. Walang duda na ang iyong gagawin. Gaya ng nakasaad sa The High Priestess, ay ilapat sa usaping ito ang iyong pinakamatalinong paraan. At ang karunungang iyon din ang gagabay sa iyo sa sandaling ito at magpapahiwatig sa iyo ng tiyak kung kailan mo kailangang kumilos, kailan mo kailangang magsalita, o kailan mo kailangang manatiling tahimik o manahimik lamang. Dahil taglay mo ang ganap na katiyakan at dapat mong paniwalaan iyon agad. Dahil sinasabi ito ng dalawang card na ito, nataglay mo ang ganap na katiyakan na ginagawa mo ang tama para sa iyong sarili, para sa tao, para sa mga taong nasa paligid mo, para sa sitwasyong iyon ng 501s. Kaya, bueno, ang nagpapahintulot sa iyo na gawin ay tumugon ng may konsensya sa harap ng hamong ito. Hindi ka tumutugon mula sa kung ano ang maaring maging pampasigla, paumanhin, ng kalupitan, o impulsibidad para manalo sa sitwasyong ito para makuha ang katwiran. Kung tayo ay nagsasalita tungkol sa isang konteksto ng isang ugnayan na umiiral na mula sa kung ano ang sakit o sugat na idinulot ng sitwasyong ito na nagbunga ng away na iyon, hindi ba ibig sabihin ikaw ay nasa isang yugto ng napakataas na pag-anlad kung saan nagagawa mong piliin ang pinakamatalinong tugon para sa sitwasyong ito o ang pinakamatalinong paraan upang kumilos at ang tanging gagawin nito ay magbigay sa iyo ng benepisyo. Dahil talaga namang walang paraan na hindi ka makikinabang. At mayroon kang isang card na nagpapataas ng iyong halaga dahil narito ang Three of Pentacles. Ang halaga ng iyong ginagawa, ang halaga ng iyong malilikha, o ang halaga ng iyong kasalukuyang ginagawa. Kaya ang pinag-uusapan natin ay ang sitwasyong ito ay may direktang kinalaman sa iyong sitwasyon sa trabaho o sa iyong profesional na sitwasyon o kung ano man ang sinusubukan mong makamit upang maabot ang isang estado ng biyaya. Halimbawa, sa trabaho. Narito ang isang Three of Pentacles, ibig sabihin, mapapanalunan mo ito dahil inilalagay ka sa isang sitwasyon kung saan magiging fundamental ang iyong partisipasyon
upang mapagana ito, upang mapaunlad ito, upang palaguin ito, upang magawa itong hindi ko alam, magtagumpay, o kung ano pa man. Kaya dito pipiliin ang mga tao para dito, at isa sa mga taong iyon ay ikaw. At dito mo dapat ipakita na taglay mo ang kaalaman, kakayahan, instruksyon, pag-aaral, regalo, o kung ano pa man para ito ay tunay na maisakatuparan, para ito ay mapalawak sa hinaharap, para ikaw ay umunlad at lumago. Sa pamamagitan ng iyong pagsisikap at ng ibang mga tao, ngunit ito ay isang kolaborasyon. Ibig sabihin, ito ay isang bagay na nagbibigay din sa iyo ng espiritu ng pagtutulungan na naglalagay sa iyo pagkatapos sa isang lugar ng mas malaking kasaganaan at nagbubukas ng mga pinto para sa mga pagkakataon. May isang sitwasyon na alam kong mangangailangan ng kaunting pagsisikap mula sa iyo, ngunit mayroon itong malaking gantimpala, ngunit dapat mong panatilihin ang partikular na pasensya at focus. Ngunit walang anuman sa mga lilitaw dito ang magiging isang bagay na malinaw naman ay hindi magbibigay sa iyo ng napakaraming benepisyo. Tingnan natin kung ano ang sinasabi sa ating ngayon ng mga master numbers, ang mga numerong gabay. Maari ring ito Capri, ang iyong lucky number, numerong 14. Gustong-gusto ko ang numerong 5 sa numerolohiya, ang numero ng pagbabago, ng mutasyon. Mayroon kang bukas na isipan at palagi kang magiging handa na subukan ang isang bagong bagay. Ikaw ay sapat na matalino upang huminto at mag-isip bago sumabak sa mga bagay-bagay. Ang pragmatikong diskarte na ito ay tumutulong sa iyo na matiyak na ang iyong oras, atensyon, pagsisikap at trabaho ay magiging higit pa sa kwalipikado at higit pa sa makabuluhan. Napakapang-imposante. Hinihingi sa iyo ang pagiging praktikal. Nagustuhan ko ang iyong enerhiya, Capricorn. Hinihiling ko sa iyo na ideklara mo at magtiwala upang ito ay magkatotoo.